Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Mother Tongue, Quarter 2, Weeks 1 hanggang 2. Pagsulat ng talata gamit ang mga panghalip pamatlig. Nilalayon ng aralin na ito na mahubog ang kakayahan mo sa pagsulat ng talata gamit ang paksa at ang mga panghalip panao sa unang panahunan. Hangad rin ito na magamit mo sa pangungusap ang mga panghalip pamatlig. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakasusulat ng talata gamit ang mga panghalip. Ang ito, iyan at iyon ay mga salitang ginagamit na pamalit o panghalili sa mga bagay na itinuturo. Tinatawag ang mga ito na panghalip pamatlig. Ang ito ay ginagamit kapag ang bagay ay malapit sa nagsasalita. Ang iyan ay ginagamit kung malapit sa kinakausap. Ang iyo naman ay ginagamit kung malayo sa nagsasalita o kinakausap. Ang panghalip panao sa unang panahunan ay tumutukoy sa taong nagsasalita o kasama ang kanyang sarili. Halimbawa, ako ay mamimili sa bayan. Tayo nang magbasa ng aralin. Kami ay magsisimba sa linggo. Ang mga panghalip na nabanggit sa mga bahagi ng araling ito ay magagamit mo sa pagsulat ng isang talata. Ang talata ay binubuo ng mga pangungusap na magkakaugnay. Ginagamit ang panghalip upang hindi maging paulit-ulit ang pagbanggit ng pangalan o ngalan ng tao, bagay, lugar o hayop. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Ako si Jose. Kapatid ko sina Jenny, Jessa at Joshua. Sina Jenny, Jessa at Joshua ay mababait at mapagmahal. Minamahal sina Jenny, Jessa, Joshua at ako, si Jose ng aming mga magulang. Nabasa mo na paulit-ulit ang mga pangalang Jenny, Jessa at Joshua. Upang maiwasan ito, gumagamit ng panghalili o pamalit. Ang talata ay magiging ako si Jose. Kapatid ko sina Jenny, Jessa at Joshua. Sila ay mababait at mapagmahal. Minamahal kami ng aming mga magulang. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, lagyan ng check ang pangungusap na gumagamit ng tamang panghalip pamatlig. Lagyan naman ng X kung mali ang ginamit. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, ako ay pupunta sa Quezon. Sa ikalawang bilang, ito ang module ko. Sa ikatlong bilang, iyan pala ang magara ninyong kotse. Narito ang tamang sagot. Sa unang bilang, ito ay check. Tama ang panghalip na ginamit. Sa ikalawang bilang, ay check. Tama ulit ang ginamit na panghalip pamatlig. At sa ikatlong bilang, ay check. Dahil tama ang ginamit na panghalip pamatlig. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Piliin ang panghalip pamatlig
na angkop sa pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, iyan, ako, ba ang bago mong bag? At ang tamang sagot ay, iyan. Iyan ba ang bago mong bag? Sa ikalawang bilang, kanila, iyon ang bago naming bahay. At ang tamang sagot ay, iyon. Iyon ang bago naming bahay. Sa ikatlong bilang, ito, akin ang payong ko. Ang tamang sagot ay, ito. Ito ang payong ko. Sa ikaapat na bilang, iyan, akin ba ang sombrero mo? Ang tamang sagot ay, iyan. Iyan ba ang sombrero mo? Sa ikalimang bilang, ito, doon ay lapis. At ang tamang sagot ay, ito. Ito ay lapis. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Piliin sa loob ng panaklong ang tamang panghalip pamatlig. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, akin ang dilaw na sombrero. Ito, iyan, iyon ang isusuot ko sa pamamasyal. At ang tamang sagot ay, ito. Akin ang dilaw na sombrero. Ito ang isusuot ko sa pamamasyal. Sa ikalawang bilang, ang damit na ito, iyan, iyon, na hawak mo ay akin. Ang tamang sagot, iyan. Ang damit na iyan na hawak mo ay akin. Sa ikatlong bilang, nakabilad sa labas ang sapatos mo. Kunin mo na ito, iyan, iyon dahil umuulan. Ang tamang sagot ay, iyon. Nakabilad sa labas ang sapatos mo. Kunin mo na iyon dahil umuulan. Sa ikaapat na bilang, ang module na hawak mo ay galing sa paaralan. Ito, iyan, iyon ay bago. Ang tamang sagot, iyan. Ang module na hawak mo ay galing sa paaralan. Iyan ay bago. Sa panghuling bilang, ito, iyan, iyon ang lapis na hawak ko. Ito ay bigay sa akin ni Lola. Ang tamang sagot ay, ito. Ito ang lapis na hawak ko. Ito ay bigay sa akin ni Lola. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ng malakas ang maikling dialogo. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. At narito ang dialogo. Lilibeth: Alfred, Toto at Gary, kayo ba ay mabait at masunurin sa inyong mga magulang?
Ang sagot ni Alfred, "Ako po ay nakikinig at sumusunod sa pinag-uutos ng aking nanay at tatay." "Kayo, Toto at Gary, ganoon din ba kayo?" Ang sagot naman ni Toto, "Oo naman. Tayong mga anak ay dapat lumaking masunurin sa magulang." Ang sagot ni Gary, "Tama. Matuto rin tayong maging magalang sa kanila." At para sagutin ang mga tanong, sino-sino ang nag-uusap sa dialogo? Ang maaaring sagot, si Lilibeth, si Alfred, si Toto at si Gary. Sa ikalawang tanong, ano-anong panghalip panao ang ginamit sa dialogo? Ang sagot ay kayo, ako, akin, at tayo. Para sa ikatlong tanong, ano-anong mga panghalip panao sa unang panauhan ang makikita sa dialogo? Maaaring sagot, ako at tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Punan ng angkop na panghalip na pamatlig ayon sa larawang nakikita. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang unang larawan. Patlang ang aming paaralan. Doon kami pumapasok. Ang tamang sagot ay iyon. Iyon ang aming paaralan. Doon kami pumapasok. Ikalawang larawan. Patlang ang tanim ng aking tatay. Malapit nang umusbong. Ang tamang sagot, iyan. Iyan ang tanim ng aking tatay. Malapit nang umusbong. Ikatlong larawan, patlang ang bag ng kapatid ko. Ang tamang sagot ay ito. Ito ang bag ng kapatid ko. Sa ikaapat na larawan, patlang ang bag ko. Ang tamang sagot ay iyan. Iyan ang bag ko. Sa ikalimang larawan, patlang si John. Siya ang matalikong kaibigan. At ang tamang sagot ay iyon. Iyon si John. Siya ang matalikong kaibigan. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Punan ng angkop na panghalip na pamatlig at panao ang mga patlang sa talata. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. At narito ang talata. Ako si Mel, isang batang nasa 2nd baitang. Ako ay masipag mag-aral. Ito ang aking module. Hawak ko ito at binabasa. Iyon naman na nasa dako roon ang gamit ng aking kapatid na si Mila. Kami ay parehong nag-aaral sa maghapon. Tinatapos namin ang mga gawain bago maglaro. Nag-aaral ka rin ba? Halika, tayo na at mag-aral. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Isaayos ang mga pangungusap upang makabuo ng talata. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5. Isulat ang mga panghalip. Gawin ito sa iyong kwaderno.
Narito ang mga pangungusap na ating aayusin. Una, ako ay may 3 kaibigan. Ikalawa, kami ay laging nagtutulungan. Ikatlo, kami rin ay nagmamahalan. Ikaapat, mababait sila at mapagkakatiwalaan. Panglima, sila ay sina Kay, Myrna at Elisa. At narito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangungusap. Ako ay may 3 kaibigan. Sila ay sina Kay, Myrna at Elisa. Mababait sila at mapagkakatiwalaan. Kami ay laging nagtutulungan. Kami rin ay nagmamahalan. Ang mga ginamit na panghalip, ako, sila, kami at kami. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Sumulat ng 1 hanggang 2 talata tungkol sa paksang iyong napili. Salungguhitan ang mga panghalip na iyong ginamit. Isulat ito sa iyong kwaderno. Narito ang halimbawang sagot. Ako ay may 2 pinsan. Sila ay si Trixie at Tristan. Sila ay nakatira sa Japan. Mabait sila sa akin. Palagi kaming nagtatawagan. Sila ay magbabakasyon sa darating na Pasko at sabay-sabay naming ipagdiriwang ito. At narito naman ang mga ginamit na panghalip. Ako, sila, at kami. At para sa ating paglalapat, ay isusulat natin ang nawawalang letra upang mabuo ang talata. Natutuhan mo sa aralin na ito na gagamitin mo ang panghalip na ito kapag ang bagay ay malapit sa nagsasalita. Angkop naman ang panghalip na iyan kung malapit sa kinakausap. Pipiliin mo naman ang panghalip na iyon kung malayo sa nagsasalita o kinakausap. Hanggang sa muli mga bata!